Hello, kumusta kayo mga math students? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Handa na ba kayong mag-aral ng math? Tara na! Ano bang pag-aaralan natin sa ating Mathematics 10? Ayun, nasa Quarter 2, Module 8 tayo ng ating Mathematics 10. Sa module na ito, mayroon tayong dalawang learning objectives. Ayan. Meron tayong, ayan, una, illustrate the standard form of the equation of a circle. At ano naman ang ikalawa? Ayan. We are going to illustrate the general form of the equation of a circle. Ayan. So, sa dalawang yon, meron tayong mga activities na gagawin at sana kayo ay may matutunan ngayon sa ating Module 8, Part 1. Ito po ay Part 1 dahil meron po itong Part 2. Ayan. Punta tayo sa ating first activity, what's in. Dito, dahil panahon ng pandemya, how are you going to protect yourself? Okay. So, you are going to have this one. Ang gagawin natin, hanapin natin dito ang equation at yung mga hindi equation. Ano ba yung tinatawag na equation? Yun yung mayroong mga equal signs. Ayan. So, tingnan natin yung first one, yung x squared plus y squared equals 30. Siyempre, yan ay equation. Saan pa sa mga ito ang mga tatawag nating equations? Ayan. Yung ikalawa, yung ikaapat, ayan. At mayroon pa ba? Tama ang inyong sagot. Mayroon pa yung panghuli. Ayan. Yun ay mga matatawag natin na equations dahil mayroon silang symbol na equal sign. Ayan. So, sana nasundan ang ating first activity. Punta tayo sa next one. Ayun. Pagdating dito, mayroon tayo ditong scenario na kung saan tayong mga Pilipino ay mayroong strong family ties. So, paano natin mapoprotektahan yung ating mga family members? Ayan. Siyempre, mayroon ditong example na si Mr. and Mrs. Ponce ay gusto nilang maprotektahan yung kanilang pamilya at sila din ay kailangan na sumunod sa ating mga quarantine. Ayan. So, meron tayo ditong MECQ. Katulad ng naranasan natin noon, meron tayo tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ayan. Na kung saan sila Mr. and Mrs. Ponce at yung pamilya nila ay ilang beses lang sa isang linggo lalabas para pumunta sa palengke at bumili ng kanilang pagkain. Sabi dito, once a week lang. At ngayon, magkakaroon tayo ng activity na kung saan tutulungan natin sila kung ano yung kanilang mga bibilhin. So, mayroon tayo dito makikita sa palengke. Mayroon tayo dito, ayan, yung chicken, yung pechay. May mga katapat yan ng mga expressions. At yung radish. Then, we have broccoli, tilapia, and galunggong. Ayan. So, we have the guide questions. First one, what foods are available in the market? Ayan. So, we have chicken, pechay, broccoli, tilapia, and galunggong. Ayan. So, madali lang po, di po ba? So, maganon lang ang ating mga gagawin. Punta tayo sa next one. Ayan. So, sa next natin, we have which foods belong to glow foods. Yung mga glow foods natin ay ang mga, ayan, tama ang inyong sagot. Mayroon tayong pechay, radish, and broccoli. So, spelling ng pechay, walang T. Ayan. So, next one. Which of these foods belong to grow foods? Ayan. Mayroon tayong chicken, tilapia, and galunggong. Siyempre, tama ang inyong sagot doon. Punta tayo sa next. Which foods
show an expression only. Ayan. So, lahat ng mga yan ay expression. Pero saan dyan ang mga mathematical expressions only? Yun yung pechay, radish, and galunggong. Again, spelling ng pechay, wala pong T. Ayan. Next one. Which food shows an equation? Tama ang inyong sagot. Meron tayong chicken, broccoli, and tilapia. Bakit equation yon? Dahil po, mayroon pong equal sign. So, tatandaan lagi na kapag may equal sign, ang tawag natin doon ay equation. Punta tayo sa next one. Ayan. What kind of equation is shown on the foods? Anong klaseng equation yon? Ayun, isip-isip. Yan ang pag-aaralan natin today. At yan ay tinatawag na equation of a circle. Ayan. So, handa na ba kayo na matutunan natin ang ating equation of the circle? So, paano nga ba o ano ang ating pag-aaralan sa equation of the circle? Sabi natin kanina sa objective, mayroon tayong dalawa. Mayroon tayong equation in standard form at yung isa is equation in general form. So, punta tayo sa next one. We have two figures here. We have two circles. Wherein on the first circle, ang center is at 0, 0. At sa second circle, ang center is at any point HK. Okay. So we have here, parehong radius. Mayroon ang circle natin. Siyempre, kailangan pag circle, mayroon tayong radius. Ayan. Yan ang gagamitin natin ng mga figures para sa ating Module 8. So first, we are going to take up what we call standard form. Ano ba yung tinatawag natin na standard form? Pag standard form, ayan, mayroon tayong x minus h quantity square plus y minus k quantity square equals r square. Yun ang tinatawag na standard form. Don't forget that. And then, tinatawag din yun na center radius form. Dahil, makikita nyo na agad doon yung center at yung ating radius. Yung h at yung k. Kapag yung h at k natin ay equal sa 0, 0 or at 0, 0 or what we call the point of origin, then ang ating equation or standard form is what? Is, ayan, doon sa, ayan, yung x square plus y square equals r square. Don't forget that. So, meron tayong dalawang equation dito, pero parehong standard form po ito. Ang una, yung x minus h quantity square plus y minus k quantity square equals r square. At ang next naman is yung x square plus y square equals r square. Kailan uli ginagamit to? Kapag ang center natin is at 0, 0. Don't forget that. So, punta tayo sa next one. Let's have examples now here. So, sa ating example, anong equation ng circle? Kapag ang center ay nasa 6, 2 at ang radius ay 3 units. We are going to, how are we going to solve this? Okay, so we have the formula or the center, h and k, and then we have also our r, and then we have the formula or what we call the standard form. Lagi niyo pong tatandaan ito, and then ang gagawin po natin dyan is we are going to use substitution. Ayan. So, sa ating substitution, mayroon tayong
x minus 6 quantity square plus y minus 2 quantity square equals 3 square. Then simplify lang natin yung 3 square at yung 3 square natin is equal sa 9. Ayan. So, we have now our answer in standard form x minus 6 quantity square plus y minus 2 quantity square equals 9. So, sana nasundan yon. Let's proceed to the next one. Ayan. So, sa next tayo. Ang center is at negative 1, 5 and r equals 4 units. Subukan yung sagutan sa inyong mga answer sheets or sketch paper. Okay, so we have the given h, negative 1, our k is equal to 5, and our r equals 4. So now, what will be our form? Yun, wag niyo pong kakalimutan yan. So we have this one, x plus 1 quantity square plus y minus 5 quantity square equals 4 square. Bakit naging plus 1 yon? Because we have x minus negative 1. Okay. So, ang gagawin lang natin, papalitan natin yung sign ng h at yung k natin para maging madali tayo sa pag-substitute. Okay. So, we have positive 1 from negative 1, it will become positive 1 here. And then from positive 5, it will become negative 5. Okay. And then you are going to simplify your answer. So we have x plus 1 quantity square plus y minus 5 quantity square equals 16. Ayan. Sana nasundan. Okay. I hope class nakakasunod kayo dun sa ating first at second example. Ayan. So, sinusubukan nyo na gawin para po ma-practice na kayo dyan sa inyong mga sagutang papel. Ayan. So, punta tayo sa next one. Let's proceed to number 3. Ang center ay nasa 3, negative 2. At ang ating r ay square root of 3 units. Naku po, paano kaya kapag mayroong square root of 3? Huwag kayong mag-alala, madali lang yan. Okay? So, ang gagawin natin, punta tayo sa ating given. Ayan. At pupunta tayo sa formula natin o sa tinatawag nating standard form. After that, you are going to use substitution. Ayan. So, we have here from positive 3, ayon, negative 3. And then, negative 2 for k, naging positive 2. Okay. Then, square root of 3 times the square root of 3 later, we are going to have this. The answer for that is square root of 9. At ang sagot sa square root of 9 ay 3. Sana nasundan. Let's proceed to the next one. Paano naman kapag ang center ay nasa 0, 0 or point of origin? Ako, mas madali ito. Yan. So, ang ating R ngayon ay 5. So, pwede tayo maglagay dyan ng standard form. Yung isang form natin kanina, x square plus y square equals r square. At dyan ay madali na po natin makukuha yung ating sagot. Ayan. So, we have this one. X square plus y square equals, our r is 5. So, 5 square and 5 times 5, the answer is equal to 25. So, therefore, we have x square plus y square equals 25. Ayun. Sana nasundan. Okay? So, let's proceed to the next one. Paano naman kapag ang radius natin ay 2 square root of 7?
pero ang center ay dun pa rin, nasa 0, 0. So again, you are going to have the given r is equal to 2 squared of 7. And like what we did earlier, kung anong ginawa natin kanina, pupunta rin ulit tayo sa ating form. And then after that, we are going to substitute. Magkakaroon tayo ng substitution dyan. Okay? So we have now x squared plus y squared equals 2 squared of 7 square or quantity square. Multiply natin yung 2 squared of 7 times 2 squared of 7. Our answer for that is 4 times 7. Okay, bakit 4 times 7? Kasi yung 2 times 2, 4. Then, square root of 7 times square root of 7, ang sagot doon ay square root of 49 or 7. Then, i-multiply natin ang 4 times 7, ang sagot dyan ay 28. So, therefore, our answer is x squared plus y squared equals 28. Ayun. So, I hope that's clear, nasundan. Okay? So, class, ganun po yung ating mga activity. Ganun ang paraan kung paano tayo kumuha ng standard form ng equation ng circle. Ayan. So, sana nakakasunod. Let's proceed now to our next one. On our next activity, we have this. Okay? So, sabi dito, mayroon tayo ditong merge and disinfect. Ayan. So, mayroon tayo dito English word na kung saan ang compound word. Okay? At ang gagawin natin, ima-match lang natin yung alcohol para dito sa kanila. Kay firefighter, okay? Saan kayong alcohol na para sa kanya? At doon naman kay school teacher at kay bodyguard. Ayun. So, ang gagawin natin, hahanap tayo ng equation sa mga ito na nire-represent ng alcohol para dito sa mga ito na mayroong center and radius na given. So, katulad na kay firefighter, center 0, 0 at ang R ay equals to 4. Ano ang ating equation doon? We have, ayun, tama ang inyong sagot. We have x squared plus y squared equals 16. Ayun. So, class, ganun lang po. Sana nakakasunod. So, let's proceed now to the next one. Paano naman dito sa next? Kay school teacher. Ayun. Sagot natin is x squared plus y, the quantity, y plus 5 square or y plus 5 quantity square equals 75. Ayan. Then, punta tayo sa number 3. Para kay bodyguard naman, ayun, mayroon tayong x minus 7 quantity square plus y square equals 361. Ayan. So, I hope nakakasunod po kayo doon sa ating lesson. Punta tayo sa next one. Okay? Yan. Punta tayo sa general form of the equation of the circle. Kanina, standard form. Ngayon naman ay general form. Paano ang general form? Kukunin po natin yon sa standard form. Ayan. So, madali lang pala. Punta tayo sa, ayan, standard form natin. We have x minus h quantity square plus y minus k quantity square equals r square. Then, expand lang natin yan. Okay. So, pag x minus h times x minus h, this one, y minus k times y minus k, ito po yung bibitaw doon. So, continue tayo. Then, we can have this one. And then, we are going to erase that. Okay? Pag inayos natin yan, ang mangyari kasi dyan ay kukunin natin yung h, k, at r. Pag-iisahin lang natin to because they are all constants. Okay? Constants po sila. Ngayon, ang gagawin natin doon, letter F. Ayan, or F. H square plus k square will become F. At doon naman sa numerical coefficient of x, which is negative 2x, that will become D.
And then for our numerical coefficient of y, negative 2k, that will become e. Again, or take note, lahat sila ay capital or uppercase. Ayan. So after that, pwede na po tayo na, ayun, pwede nating isulat ang ating general form ng equation. At ito ay, ayun na, x squared plus y squared plus bx plus ey plus f equals 0. Ayun. So, yun na yung ating general form. Huwag niyo pong kakalimutan yan kasi dyan tayo magpo-focus sa ating mga next activities. Ayan. So, I hope nasundan yan. Okay? So, yung general form na yon, kailangan mayroon tayong D, mayroon tayong E, at mayroon tayong F. Ano uli yung D? Yun ang numerical coefficient ng X. At yun ay negative 2H. Ano uli yung ating E? Yun ang numerical coefficient ng Y. At yun ang negative 2K. At ano uli yung ating R? Yun yung H squared plus H squared plus we have K squared minus R squared. Okay? So, let's proceed now to our next one. Ayan. Example tayo. Mayroon tayong, ayan. First one, kukunin natin ang general form. And then, pagkakuha ng general form, hahanapin natin yung kanyang D, E, at F. So, first, sa ating solution, ilalagay syempre natin ang ating formula. Nandiyan na yung ating standard form. Then after that, we are going to expand. Okay, para makuha natin ang general form, mag-expand tayo. Okay. At ang ating maging sagot doon ay ayun. And then kung arrange natin, at pag inayos natin, we have x squared plus y squared minus 12x minus 4y plus 31 equals 0. Na kung saan, nasa general form na yan, basta tatandaan nyo na ang general form laging naka-equal sa 0. I will repeat, the general form of the equation of the circle is always equal to 0. Ayan, laging 0 sa dulo, sa right side. And then, we are going to find our D, which is the numerical coefficient ng ating, ayun, X, and that is negative 12. Paano naman yung ating K? E, negative 4. And how about our F? Positive 31. Ayan. So, ganyan lang po yun. Kadali. Ayan. Sana nasundan. Okay. So, class, yun yung ating paraan ng pagkuha ng D, ng E, at ng F. Kailangan yung standard form, hanggat maaari, gagawin mo muna siyang equal 0, magiging siyang general form, and pag may general form ka na, doon mo malalaman o mahanap yung iyong D, yung E, at yung F. Okay, so let's proceed to the next example. Ayan. So, mayroon tayong x minus 6, quantity square plus y minus 2, quantity square equals 9. So, ang gagawin naman natin ngayon, gagamit tayo ng ibang paraan na kung saan pareho din ang lalabas sa nakuha nating sagot kanina. So, this time, ang ating h at k, ang ating center ay malalaman natin. So, yung h natin, kung negative 6 to, magiging positive 6. At para sa k, kung negative 2 yan, that will become positive 2. Then, ang ating r ay square root of 9. Okay? We are going to get the square root of this number at the right side. Ang sagot natin doon ay 3. So, mayroon tayong h, k, at r. At pwede na tayong kumuha ng tinatawag natin na d. Ayun, yung formula natin kanina, negative 2h yun. So, negative 2 times 6, ang sagot dyan ay negative 12. Ayan. Then, let's proceed to our e. That is equal to negative 2k. At ang ating e ay equal sa negative 4.
Then para sa ating f na h square plus k square minus r square, ang maging sagot natin dyan ay equal sa positive 31. Ayun. So mayroon na tayong d, mayroon na tayong e, at mayroon na tayong f. Pwede na ba tayong maglagay ng general form? Yes, kasi susundan lang natin to, yung general form ng equation ng circle natin, at ang sagot natin dyan ay equal sa x square plus y square minus 12x minus 4y plus 31 equals 0. Dudugtong nyo lang yung numerical coefficient ng x na negative 12, ilalagay mo lang siya sa unahan ng negative ng x. At yung ating negative 4 sa unahan ng ating y. Kasi yun ang kanilang mga numerical coefficients. Then yung ating f, yun yung ating last or constant term, and that is positive 31. I hope nasundan yun. Okay? So, ganun lang ang ating gagawin sa case na yan. Kapareho lang ng ginawa natin kanina, pero magkaiba lang ng paraan ng pag-solve. So, nasa inyo yun kung saan po kayo madadalian. Okay? Sa ikalawa kasi, gumamit tayo ng D, ng E, at ng F. Yung mga formula para doon. Saka tayo kumuha ng general equation or general form ng equation ng circle. So, I hope nasundan yan. Let's proceed to our next. Sa next example natin, meron tayong 4, negative 4, at ang ating R ay equal sa 6 units. So, anong gagawin natin? We are going to, ayan, siyempre, kukunin natin yung ating general form. So, ang ginawa naman dito ngayon ay isinulat muna sa standard form. Paano pagkuha ng standard form? Yung ating ginawa kanina, we have x. So, from positive 4, it will become negative 4. Then, y naman tayo. From negative 4, it will become positive 4. And then, for our r, we have 6 square. So, therefore, we have x minus 4 quantity square plus y plus 4 quantity square equals 6 square. So, ganun ang gagawin natin para malaman natin yung standard form given yung center at yung radius. Ayan. So, and then, ang gagawin natin, expand lang natin yan. At pag nag-expand na po yan, pwede na natin simplify further. Ayan. Punta tayo sa arranging the terms. Ito po yung lilitaw, x square plus y square minus 8x plus 8y minus 4 equals 0. At yan yung ating tinatawag na general form. At mula dito, malalaman na natin yung ating d, at yung ating e, at yung ating f. Ayan. So, we have negative 8 for D, positive 8 for E, and negative 4 for F. Paano uli ginagawa yung D, E, saka F? Ang pinakamadaling lesson natin sa math. Mayroon tayo, kukunin mo lang yung nasa unahan ng X, yun ang ating numerical coefficient ng X, at yun ang ating negative 8. At doon naman sa ating Y, kukunin mo lang yung yung numerical coefficient ng ating Y, yun yung ating E, at yung constant term sa dulo, yun ang ating F. I hope that's clear. Okay? So, let's proceed now to the next one. Ayan. So, sa isang example na to, ang gagamitin naman dito ay yung isa pa na ginamit natin kanina. Yung H, kukunin muna natin yung center. H, K, and then may center na. Kumuha tayo ng H at K, and then yung ating R. At pwede na tayong gumamit ngayon ng ating formula sa D, formula sa E, at formula sa F. Ayan. Yan po yung ating mga makukuhang sagot doon. At yon ay gagamitin natin para makakuha tayo ng ating general equation or general form ng equation ng circle. At ang ating D ay negative 8, kaya yun ang nasa unahan ng ating X. At yung E ay positive 8, that is the numerical coefficient of Y. And F is negative 4, at yun ang ating constant term. So therefore, ang ating equation ng circle or general form is x squared plus y squared minus 8x plus 8y minus 4 equals 0. I hope that's clear.
Ayan. So, sana po nakakasunod po kayo sa ating lesson kung paano pagkuha ng D, paano ang pagkuha ng E, at paano pagkuha ng F, at syempre paano pagkuha ng general form ng equation. Okay? Another example now. Okay, we have this one. Ang ating form ay x squared plus y squared equals 25. Again, nasa standard form yan na kung saan ang ating r ay equal sa, ayan, 5. Ngayon, ito transpose natin yung positive 25 muna para maging equal sa 0. Bakit natin ginawa yon? Para magkaroon tayo ng tinatawag na, ayan, general form. So, wag niyo pong kakalimutan yon. So, ngayon, pag mayroon ka na yan, pwede ka nang maghanap dyan ng iyong D, 0. Okay, syempre wala tayong X dito. Wala rin tayong Y. Okay? Naka-square yan ha. Kaya hindi po yun, hindi dito kumukuha ng D at ng E. Okay? Wala tayong X raised to 1 at yung ating Y raised to 1 or X and Y. And then, ang ating R, madali lang, ayun, yung 5 at yung ating F dito, yun ang mahalaga, that is equal to negative 25. Take note, kasama lagi ang kanilang mga signs sa unahan. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Ayan. So, let's proceed now to our next. Ano naman ang para sa center 0, 0 at ang R ay equal sa 2 units. Ayan. So, paano natin gagawin? Siyempre, meron tayong standard form. Okay, pag nagawa natin yan, gawin natin equal sa 0. Okay, tatargetin nyo lagi equal sa 0 para makuha yung D, yung E, at yung F, kailangan general form. Paano maging general form ulit? Kailangan equal sa 0. So, now, meron tayong general form dito. Okay. At yung general form na yan, yan ang ating pagbabasihan sa pagkuha ng ating D, ng E, at ng ating F. Ang ating D ngayon is 0. Ang ating Y is, ang ating E is 0. And ang ating F ay negative 4. Ayan. So, sana sundan yon. I hope that's clear. Ayan. Punta tayo sa next one. Ayan. So, mayroon tayo ditong independent activity 2 na nasa module 8 nyo. Ayan, na kung saan sabi dito mag-open yung mga establishment. Kailangan kasi nito para makarecover yung ating economy. Okay, kaya dito magkakaroon tayo ng matching type uli. Mayroon tayong column unity and column country. Ayan, dito po siya. So, mayroon tayong unity column and country column. Anong gagawin dyan? Yung ating mga equation or standard form na nasa unity column ay imamatch natin para sa country column. Yung mga general form naman ng equation. So, ang gagawin natin, mayroon tayong dito grocery store, we have municipal building, and the bank. Okay. Saan dito yung kapareho or kamatch na equation ng grocery store? Okay? So, we have what letter for number 1? Kung ang sagot nyo ay letter H, tama ang inyong sagot. Ayan. So, madali lang, di ba? Let's proceed to number 2. Okay. Para sa number 2, we have, ayun, para sa municipal building, okay, kung ang sagot nyo ay letter O, tama rin ang inyong sagot. Ayan. And then, let's proceed to the bank. Ano ang general form ng equation na para dito sa x squared plus y plus 7 quantity square equals 81? So, ang hahanapin natin dyan ay yung dapat letter, tama ang inyong sagot, letter N. So, ganoon lang po ang paggawa natin ng transformation from standard form to general form. Basta tatandaan nyo, pag general form, dapat equal sa 0. Ayan. So, I hope that's clear. Let's proceed now to the next one. Ayan.
Pagdating dito sa independent assessment number 2, ang gagawin nyo naman dito kasi merong general form of heroism. Ayun. So, meron dito na matching type na naman ang gagawin natin kasi meron tayong mga frontliners. Okay, magbibigay tayo ng mga face mask sa kanila. Ayan. So, saang face mask kaya ang ibibigay natin dito? Kailangan yung sa bawat isa sa kanilang apat, bibigyan natin ng face mask at yung face mask na yon ay katapat ng equation or general form ng equation para sa kanila na mayroong center and radius. Ayan. So, sa number 1, ang sagot natin dyan is, ayan, yung x squared plus y squared minus 8x minus 704 equals 0. Paano naman yung number 2? Yung 0, 8 ang center at ang r ay equal sa 4 units. Ayun, we have x squared plus y squared minus 16y plus 48 equals 0. Okay? And next one, para naman kay 7, negative 4 ang center at ang radius ay 1, meron tayong x squared plus y squared minus 14x plus 8y plus 64 equals 0. At anong face mask naman kaya o saang face mask natin kukunin or alin dito ang ibibigay natin para kay frontliner na ang center ay 0, 0 at ang R ay equal sa 22 units. So, saan kaya dito? Ayan, we have x squared plus y squared minus 484 equals 0. Ayan. So, natulungan po natin yung ating mga frontliners dahil naibigay natin sa kanila ang tamang face mask. Ayan. So, tama kasi yung ating mga binigay na general form ng equation para doon sa kanilang mga given center and radius. Ayan. So, sana nakasunod po kayo dyan. Let's proceed now to the next one. Ayan. So, tapos, sabi dito, class, we are going to learn everything you can. Ayan. Kailangan, sana masundan niyo po ito. Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can. Ayun. There will always come a time when you will be grateful you did. Ayan. Napakagandang message, di ba? Sabi ni from Sarah Caldwell. Okay. So, yung mga sana matututunan nyo, someday you will be grateful. Salamat, natutunan ko rin yan. So, this is part 1 of your module number 8. Ayan. That's all for today. Ayan. So, thank you so much. Again, this is Michael L. Montalia, your math teacher. Bye-bye. Stay safe, everyone. Bye-bye.